Ngayong araw nga mga kabakeks, tara samahan nyo nga ulit kami sa aming simpleng pamumuhay dito sa Bataan. Siyempre, saan pa ba? Akala mo naman taga ibang planeta no? At ayun na nga mga kabakeks, tara samahan nyo nga kami ni Mister na magluto, mag-alaga at mag-asikaso dito sa aming munting tahanan. At ayun na nga mga kabakeks, ngayong umaga nga ay medyo tinanghali nga ako ng gising. Kaya naman, nagsalang din agad-agad ako ng sinaing dito sa aking kalandigatong habang wala pa si Mr. Bakokong. At habang hinihintay ko nga maluto ang aking sinaing dyan sa kalandigatong, ay ako nga muna ay nagmuni-muni dito sa labas at nagpapahangin dahil tulog pa nga ang baby Bakekang at Kuya Bakokong, kaya nga wala pa akong iniintindi. Kaya ito, pil ko ang pagmumuni-muni dito sa labas dahil misa-misa lang makapagmuni-muni. Oy! At habang nagmumuni-muni nga ako dito mga kabakik sa labas, ito nga at pinagmamasdan ko nga tong halaman ko, ang aking tinanim na kalabasa. O diba, napakaganda niya na at napakalaki na. Marami nga nakakapansin na ang taba-taba daw ng halaman ko. Syempre, inaalagaan ni Mami Bakekang yan. Si Baby Bakekang lang ang hindi lumalaki at tumataba. Charis! At sa mga oras nga na yan mga kabakeks, pinipil ko pa nga itong masarap-sarap na hangin dahil medyo malamig-lamig pa nga. Dahil maya-maya ay sobrang init na naman. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon mga kabakeks, sobrang init talaga. Sabayan pa nga ng init ng panahon, yung wala kang pera ay talaga naman, wag nyo akong kausapin, mainit ulo ko. Hala si OA. At yun na nga mga kabakeks, mabalik nga tayo dito. Kakagaling nga lang namin palengke dyan at dahil na malengke na nga kami. At tingnan nyo naman ang aking baby Bakekang o nagpa-practice na talaga siya maglakad-lakad. At dito naman si Mr. ay nagre-ready na siya para maluto ang aming almusal. Siya nga daw magluluto dahil magluluto nga daw siya ng pansit gisado. At habang nagluluto nga ang aking Mr. dyan, ay sinilip nga namin to si baby Bakekang dahil nga nakakatuwa o nagagalit nga siya dyan kay ate niya. Tingnan mo at marunong na nga mga away ang baby Bakekang na yan. Napakaliit pero siyang tapang ng baby Bakekang na yan. O tingnan nyo naman ang aling maliit. Talaga namang tinuturo-turo niya pa si ate niya. At pasintabi nga pala mga kabakis na nagkalat kong tupiin. Alam nyo na. Ayaw ko na lang talaga mag-talk. Bumalik na nga lang tayo dito sa niluluto ni Mister. Huwag na natin pag-usapan yung hindi na dapat pag-usapan. Ay, for the go. At dito nga habang nagluluto si Mister, ay binibiro-biro ko nga siya. Baka ako ba't naman nakasimangot habang nagluluto. Kung mitingiti ka naman, paano yan sasarap? Namali nga pala ako ng sinasabi kanina mga kabakis, pansit canton nga pala itong niluluto ni Mister. Si Mister nga laging pinagluluto ko pag gusto nga namin kumain ng pansit canton. Ewan ko ba kung bakit hindi ko matututunan o makuha-kuha yung tamang timpla ng canton kapag ako yung nagluluto. Pero kapag si Mister yung nagluluto ng canton, ay siya naman talaga napakasarap. Kasing sarap ni Mister. Charot! Pero sa totoo lang mga kabakeks, napakasarap talaga niyan. Talo-talo talaga kapag si Mister ang nagluto ng pansit canton. At dito naman sa loob ay gumagawa si Kuya Bakoko ng kanyang assignment. Siyempre, kailangan pa rin mag-aral kahit walang pasok. So, sobrang tindi nga ng init ng panahon, ay nawawalan na nga ng pasok o face-to-face ang mga estudyante. Pero okay lang, mas safe naman talaga pag nasa bahay ang mga bata. At yan nga mga kabakeks, hinapkok na nga ni Mister yung mga gulay para pag nilagay yung pansit canton, ano daw? Wala si OA. Basta yun na, nilagay na nga yung pansit canton. Iwinukod nga yung gulay para hindi nga syempre malamog-labog naman yung mga gulay. At dito nga, itinitikman na nga ni Mister kung okay na ba yung pansit canton, kung luto na ba, kung hindi na ba matigas. At nang makaluto nga si Mister, eto na, talo-talo na, kakain na kami dahil talagang kumakalam na nga yung aking tiyan. Gutom na nga ako dyan. At dito nga, hindi ko alam na hindi pala nakikita si Baby Bakekang at kalahati lang ang mukha ko nakikita dito at yung pagsubo ko nga lang. Pinakaway-kaway ko pa nga si Baby Bakekang dyan ay hindi rin naman pala makikita yung kanyang pagmumuka, yung kanyang cute na mukha. Ang dami niyang hindi pa makukuhanan ng video ay yung napaka-cute at napakaliit na mukha pa ng Baby Bakekang natin. At dito na nga kami kumain sa likod bahay namin para medyo malapit-lapit dito sa kalan dahil nagpapakulo pa nga ako ng mainit na tubig dyan para may pangkapi ako. At habang kumakain nga kami dyan mga kabakeks ay sinaluhan na din kami ng dalawa kong pamangkin. At pagkatapos ko kumain ay sakto nga may dumaan ngang
Naglalako ng isda at ito nga at namili ako ng bangus na pandaing para may pang-stock naman dito sa bahay at para may paghugot na ako kapag wala na nga kami pwedeng ulamin. May mahuhugot ako sa rep ni nanay itong binili ko ngang isda at gagawin ko nga tong daing. At syempre, bago ko nga umpisahan yung aking gagawin daing, nilinisan ko nga muna itong aking lababo na napakakalat. Sa tagal ko nga nakipagchismisa sa mga kapatid ko, anong oras ko na nga nalinisan itong aking lababo. Kaya naman pagkatapos ko din maglinis ng lababo, agad-agad nga nilinisan ko na nga itong isdang binili ko kanina para maumpisahan ko na nga ang paggagawa ng daing ko. Habang tulog nga ang baby bakekang, talaga naman binibilisan ko na nga din ang aking kilos dahil pag nagising yun, mahirap na ipahawak na naman sa mga tita niya, lalo kapag may sumpong. Alam niyo naman ang aking baby bakekang, mukha lang na kanyang mami bakekang ang gustong makita dahil mukha lang ng kanyang mami bakekang ang napakaganda sa kanyang paningin. Ala, si OA. At ayun na nga mga kabakeks, kung hindi nyo nga nasundan yung paggagawa ko nga ng daing dahil sa dami kong daldal, ang ginawa ko nga dyan, nagbiyak-biyak nga lang ako ng bawang, tapos nilagyan ko ng paminta, konting bitchin, tapos asin, medyo damihan nyo ng asin para kumapit yung alat nun sa isda. At pagkatapos nga nun, lagyan nyo na nga ng suka, at saka nyo ibabad isa-isa yung mga isda. At iyan, ibababad ko yan mga kabakeks na mga 5 million years. Hala si Uy, apakatagal nun. Hala, syempre mga kabakis, saglit nyo lang din siya ibabad, mga ilang minuto lang. At habang nakababad nga yung aking isda, ito nga at nanguha nga ako ng kamyas dahil may iluluto pa rin akong isda. Walang katapusang isda ito mga kabakiks. Hindi ko nga alam mga kabakiks kung anong tawag sa isda na lulutuin ko, basta isda siya. Kayo nang bahalang humusga. Basta importante isda siya, nakakain siya, masarap siya, ganun. Hindi ko kasi talaga alam mga kabakis ko ano tawag sa isda na yun. Basta kain lang ako ng kain, lalo kapag masarap, ganun. Uwi. Siyempre, kapag masarap na kainin, alam niyo naman, kain lang tayo ng kain. Masarap na isda, masarap na gulay, masarap na karne ng baboy, masarap na baka, masarap na tao, ay, masarap na asawa. Ay, mali. Charot. Balik na nga lang tayo dito sa akin lulutuin mga kabakis ko. Ano na naman lumalabas sa bibig ng mami bakekang. Ay, naku naman talaga. At ayun na nga mga kabakeks, inumpisahan ko na nga linisin tong mga kamyas na kinuha ko para nga maisalang na dito sa kalan. At pagkalinis ko nga, ay syempre, ilalasalang ko na dito sa kalan. Ano pa bang gagawin natin? Tititigan. At hintayin nga lang natin kumulo yung kamyas mga kabakeks at nanghiwa-hiwa nga muna ako ng sibuyas habang hinihintay ko nga yung kumulo. At syempre, pagka kumukulo na, buksan na natin tong kaldero dahil dudurugin natin yung mga kamyas para naman kumalat yung asim sa sabaw o sa niligay natin tubig. At pag ganyan siya at durug-durug na, pwede na natin ilagay isa-isa yung mga isda. Syempre, dahan-dahanin natin ang alam maibuhos natin bigla-bigla yung mga isda. At isalansa natin siya na maayos para kapag hinalo natin, hindi naman siya madurog-durog dahil malambot ang mga isda kapag naluluto na. At nilagay ko na nga dyan mga kabakeks yung sibuyas, tapos naglagay na din ako ng mga pampalasa katulad ng patis, magic sarap, at na konting mantika para mas luminamnam siya o maging malinamnam. At kapag kumukulo na mga ganyan mga kabakeks, luto na yan. Napakasarap yan mga kabakeks. Ang tawag dyan, pinangat sa kamyas na isda. At ito na nga pala mga kabakeks, after 5 million years, hoy, apakatagal naman. Pero hindi mga kabakeks, ito na nga yung binabad kong isda o yung ginawa kong daing. Inilagay ko nga lang siya isa-isa sa mga plastic, saka ko inilagay sa isang Tupperware bago ko inilagay sa rep ni mami para naman hindi mangamoy. At pagkalagay ko nga niyan mga kabakeks, kumain na nga din kami ni Kuya Bakokong at yung inulam nga namin, itong pangat na isda. At so, ayun na mga kabakeks, hanggang dito na nga lang ang aking video. Salamat sa inyong panonood. Huwag niyong magkalimutan mag-like and share. Bye-bye!